Okay, so yun lang yung maikling ano natin. So yun lang yung maikling unboxing ng Aso. Germs, magandang gabi. Ito na yung promise natin sa inyo na unboxing ng ating helmet intercom, yung ating Predcon T-Max S Pro, tsaka itong R3. Okay, unahin na natin yung ating T-Max S Pro. Ito yung kanyang box. Tapos nakuha natin to sa Casco Market Cubao ng 3.5. So ito yung kanyang box. Mamaya natin i-discuss yung kanyang function tsaka yung kanyang specification. So unahin na muna natin yung laman nitong box na to. Ito na yung ating T-Max S Pro na Predcon intercom. So bali wala siyang plastic. Ganito lang daw talaga yung box niya. Kaya kung bibili kayo, huwag na kayo magtaka kung walang plastic tong nakabalot. Ang price nito nasa 3.5 yung kanyang SRP. So depende na sa seller kung magkano nyo makukuha yung gantong model. Sana natin, dito sa ibabaw makikita nyo na mismo yung pinaka-unit niya. Tapos yung libreng sticker, Predcon, tapos ito Predcon din. Sa loob ng box makikita natin yung mismong unit ng T-Max S Pro. Ito yung pinaka-unit niya. Tapos meron ditong warranty sticker. Pag tinanggal natin yung lid na to, makikita natin sa loob yung kanyang user manual. Dito sa user manual, dito natin matututunan kung paano yung mga functions ng intercom na to. Paano mag-connect sa kapwa niya Predcon intercom. Tapos makikita na natin dito yung mga laman ng box. For example, yung pinaka-unit, tapos yung clip na dalawang mic din, tapos mga earpiece, tapos yung kanyang velcro tape and charger cable, tsaka Allen wrench. So, dapat yun yung makikita natin dito sa loob ng box, dito sa unboxing natin. So, okay. Ayan na yung manual. Ito yung Allen wrench. Tapos, charging cable. Ang charging cable niya ay naka micro USB lang. Hindi pa siya naka type C. Micro pa lang siya. Mamaya makikita natin yung pinagkaiba nito dito sa R3. Makikita niya ba? Ayan. Next natin, ito yung dalawang clip. Yung isa, naka-fix, nakadikit siya ng 3M. Tapos yung isa, naka-clamp siya. Kaya meron tayong Allen wrench kasi kailangan natin tong luwagan. Itong dalawang bolt dito. Depende kung anong helmet yung gagamitin natin. Ito kasi universal. Ito hindi. Pang flat lang to na surface ng helmet. Kaya meron siya ditong 3M na tape. Tapos yung pinakasabitan niya. Ayan yung dalawang clip dito sa last na packaging natin. Ito na yung kanyang microphone tsaka earphone. Unahin na muna natin yung mga velcro natin. Ito yung mga velcro natin, merong 4 na piraso. Ginagamit na dun sa mga helmet na walang, or dun sa mga hindi siya intercom ready na helmet. Kagaya nung gagamitin natin sa Joyride, hindi siya naka-intercom ready. So, ito, ididikit natin dun sa styrofoam niya, itong 4 na to, para maidikit natin yung ating earpiece. Ito yung microphone na gagamitin natin dun sa backride, yung naka-half face lang. Itong ganitong klaseng mic. Tapos yung isang standard mic, ito yung standard mic na kasama sa packaging. Ito yung gagamitin natin kung sakasakaling full face yung gagamitin nating helmet. So may option sa Predcon, pang half face tsaka pang full face. Ito pwede sa modular din, mga modular na helmet. Ito yung pwede natin gamitin. Itong itong microphone niya, nahihiwalay kasi ito dito eh. Parang ito, yung may ganito siya. May maliit siya na ganito. Ito yung standard microphone niya, tapos ito yung pinaka-connector niya. Pwede natin siyang palitan nung, ano ba tawag sa microphone na to? Sorry, di ko alam kung ano tawag sa microphone na to, kung ano term na ito. Pero ito yung may parang arm siya. Tapos flexible yung microphone. Tapos last na laman ng box niya, yung pinaka earpiece na dalawa. Left and right earpiece, tapos ito yung nakasaksak dun sa pinaka unit na intercom natin. Ito yung isasaksak natin dito sa ilalim. Gagawa din tayo ng video kung paano natin to ilalagay dun sa helmet. Sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa unboxing natin. As per manual, kompleto naman yung laman nung ating box. Yung unit natin, dalawang clip or clamp, dalawang microphone, speaker, 4 na velcro, tapos asan na yung dalawang maliit na may naiwan yata? Nakakabit na. Ang hindi ko nakita yung dalawang maliit na velcro. Tapos yung charger cable niya, USB cable, tapos yung Allen wrench. So okay naman yung laman ng box, kompleto naman. Okay naman, proceed naman tayo dun sa isang unit natin, which is yung R3. Intercom para sa driver naman. Ito naman yung para sa driver. Balik muna natin yung mga laman na to, tapos
mamaya set up na natin dun sa helmet. Pag-aaralan na rin pala natin ngayon yung ano nito, yung connection, kung paano natin i-prepare yung dalawa. Yung T-Max S Pro tapos yung R3. Ito yung R3, i-unbox na rin natin to. Same lang ng T-Max S Pro, wala din siyang plastic sa box. Parang ano lang din to, pull-out type lang na box to. Tapos kasabay natin to binili sa Casco Market Cubao sa halagang 8,000 pesos. SRP to. Sa ibang seller siguro baka mas mahal, pero sa Casco Market, SRP lang yung benta nila. Same lang sa T-Max S Pro, meron din siyang dalawang sticker. Tapos yung main unit natin, ito, pagkukumparahin na natin silang dalawa ngayon. Ito yung T-Max, ito yung R3. Ito yung itsura niya. Itong T-Max, ano lang to, intercom lang talaga to. Music, calls, tapos navigation, tsaka intercom. Ito yung function niya. Itong R3, meron tong camera, 2K resolution, tapos meron siyang function na kagaya nung sa T-Max. Tapos itong version na to, mas pinaganda na yung audio neto kasi nakalagay siya dito. High-res audio na siya. Hindi na to kagaya nung R1 na sabog yung audio niya tuwing gagamitin natin sa video or sa motovlogging. Okay, proceed tayo sa unboxing. Tanggalin natin yung lid dito. Same lang, meron din siyang manual. Tapos ito rin yung nakalagay dapat dun sa box niya. Main unit natin, tapos 4 na velcro para sa speakers, 2 velcro sa microphone, isang charger cable na ano na to, type C na siguro to, mamaya malalaman natin. Tapos Allen wrench, 2 clip din, 2 mic and speaker. So yan dapat yung makikita natin dito sa box natin. Unahin na natin yung charger cable. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito, type C na to. Type C na tong charger cable niya, type C na rin yung saksakan niya rito. Ano na to, latest na talaga to. Okay, ayan yung charger cable natin. Tapos syempre, yung 2 clamp natin. Isang clamp din na screw type, isang clamp na meron siyang adhesive. Ito yung Allen wrench niya. Ano ba to? Stainless. Di naman siguro stainless to. Tapos ito yung microphone and speaker. Open natin yung plastic. Ito, nandito yung 2 velcro niya. Yung sa T-Max, di natin nakita yung 2 velcro na maliit. Tapos andito rin yung velcro na 4 na malalaki. Ito yung velcro niya, velcro tape, and then yung speakers and microphone. Ito, tingnan natin. Ito yung microphone niya, same lang din nung sa T-Max. Pero iba yung design nung kanyang wire. Ayan, merong improvement, merong pinagbago. Tapos ito naman yung standard microphone niya. Ito yung standard microphone para sa full face helmet. Ito naman yung para sa face. Visit na aso to. Nag-iingay na. Lastly, ito yung speakers natin. Ito yung speakers natin na gagamitin. Pasensya na kayo sa aso. May asong maingay dito sa background natin. So yan yung unboxing natin dito sa ating unit na R3 tsaka T-Max S Pro. Kung pagkukumparahin natin tong dalawa na to, medyo malayo yung diferensya nila. Sa specs pa lang, tapos sa tsura and function nila, malayo yung diferensya. Okay, so yun lang yung maikling ano natin. So yun lang yung maikling unboxing ng aso to. Okay, balik tayo dito sa unboxing natin. Hype na aso niya. Ing. So, ayan na yung unboxing natin dito. Oh, tragis na. Germs, ayun yung naging unboxing natin dito sa 2 unit natin, T-Max S Pro tsaka R3. Sa next video natin, ipapakita ko naman sa inyo yung review natin dito sa R3 kasi mayroon tong video tsaka audio. Ipapakita ko sa inyo yung quality ng video nito tsaka audio. Gagamitin muna natin ng mga ilang araw tapos saka natin siya re-reviewin. Sa ngayon, install muna natin to sa helmet natin. Tapos ito, install din natin sa helmet nung back ride natin or yung magiging passenger natin. Okay, maraming salamat sa inyo sa pagtutok dito sa channel natin or dito sa Facebook natin. Abangan nyo yung review natin sa 2 unit na to sa susunod na araw. Okay, thank you very much. Ciao!
Ito yung inisyo sa atin ng Joyride na helmet para sa passenger natin. Tapos yung na-request naman natin na helmet para sa atin ay full face. Ito, papakita ko sa inyo. Sa Joyride, meron tayong option kung gusto natin half face lang sa ating rider or sa driver, pwede naman. Pero kasi sa atin, may plano tayo maglagay ng intercom dito. Tapos, chin mount ng ating GoPro dito. Ang kinuha natin ay full face. Pero sa ngayon, hindi muna natin ito masiset up kasi gagamitin muna natin pansamantala yung regular helmet natin. So, dito muna natin ilalagay ito. Pero itong passenger helmet natin, ito na yung lalagyan natin ng intercom. Itong Predcon T-Max S Pro. Ito yung ilalagay natin dito. Ito yung sisetapan natin ngayong gabi para bukas meron na tayong magamit. Tapos aaralin na rin natin kung paano siya i-connect or i-pair dito sa R3. Umpisahan na natin itong i-setup. Bali, tatanggalin ko na lang muna yung cheek pad. Kaya bang tanggalin? Ayoko na lang mag-comment dito sa helmet na to kasi baka mayari pa ako. Wag na. Susukatin ko muna kung saan nakatapat yung aking tenga. So, banda rito lang sa may baba. Banda rito lang sa may Ito. Ulitin natin. Balik muna natin to. Baka pwede na siguro kahit di ko na to i-modify. Okay. So, banda rito na lang natin siya ilalagay. Dito sa may empty space na to. Dito natin ilalagay yung velcro natin. Tapos, ganoon din dito sa kabila. Okay. So, positive na to. Tinanggal ko na muna yung cheek pads. Tapos, kunin natin yung dalawang velcro tape natin. Ito na muna yung unahin natin. Pagkadikit natin itong velcro, magbabasa ulit tayo mamaya ng manual. Kasi yung speaker natin, yung isa mahaba yung wire, yung isa may click. Kaya hanapin natin yung tamang position nung natin speaker. Okay, dito na muna natin siya ilalagay. Tapos sukatin natin ulit yung cheek pad natin. Okay, positive yan. Ganon din dito sa kabila. Lagay na rin natin tong velcro natin. Okay, naidikit ko na yung dalawang velcro tape niya. Punta naman tayo dito sa manual. Titingnan natin kung ano yung instruction dito. May nakalagay kasi ito na left and right. Tingnan natin. Tanggalin ko na muna tong standard mic niya. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung isa mahaba, yung isa may click. Kaya hanapin natin kung saan natin ipopress itong mic speaker. Itong mic niya, madali lang naman ito ikabit kasi meron naman siyang double adhesive. Mamaya, natin siya. Hanapin natin. Number 5, headphone and speaker. Headphone and velcro. Okay. Yung mahabang part dito sa kanan. Okay. Yung mahabang part, dito natin siya ilalagay sa kanan. Tapos yung wire dapat nakatalikod or naka-face sa likod. Nakadikit na ba? Parang hindi pa nakadikit. Tapos, yung maikli, lagay din natin dito sa kabila. Ganon din. Yung wire dapat nakatalikod or naka-face siya dun sa likod. Okay, positive. Ngayon, yung extra wire na to, itatago natin siya dito sa likod. Kung kaya, dito na lang. Tago natin siya dyan. Ibalik din natin kaagad yung mga lock niya. Okay. Next natin kakabit naman yung clamp. Kunin natin yung screw type or yung may allen. I-unscrew lang natin to. Konti lang. Huwag sanang mapuputol. Teka. Parang may mali dito. Okay, wait lang. Try muna natin ibalik yung cheek pad dito sa kabila. Pag ako na-install, titiradorin ko talaga yan. Okay na, nag-snap na lahat. Ayan, nag-snap na siya lahat pero hindi pa natin to na ikabit. Teka, adjust muna tayo. Tanggalin muna natin ulit tapos lagay na natin tong microphone. Sukat muna natin. Okay, hindi naman nakakasagabal yung speaker niya dun sa tenga niya. Tapos, lagay lang natin tong microphone dito banda. Dito na lang banda sa Ayan, dito na lang natin ito banda ilalagay. Ayan, nailagay na natin yung microphone. Tapos, nailagay na natin yung speakers. Ang kulang na lang dito ay yung unit niya. Aso na eh. Tapos, itatidy lang natin ng konti ito, yung mga wire dito. Para hindi siya makasagabal. Pag-isipan ko muna kung saan natin ilalagay yung clamp na to. Or ilalagay na lang natin tong 3M dito. Kasi baka mahirapan tayo gamitin yung clamp. Itong clamp na to. Mag-ano lang tayo, mag-velcro na lang tayo or mag 3M tape na lang tayo. Ano ba, Nikki? Hindi yata siya compatible sa helmet na to. Hindi maganda yung fitting. Eto dito, try natin siya dito sa part. Try natin siya dito. Tingnan natin kung maganda yung fit niya dito.
Wala na tong urungan. Lalagay na natin. Nakikabit na natin yung unit dito sa helmet. Ayan, nakikabit na natin yung unit dito sa helmet. Tapos, nilagay na rin natin yung microphone. Ngayon naman, subukan na naman natin tong ibalik yung kanyang cheek pad. Subukan natin to ibalik. Tapos, subukan natin i-tie dito. Ayan, nakikabit na natin yung para sa passenger natin. Nakikabit na natin yung unit, yung mic, tapos yung speaker. So, ayan yung magiging itsura niya. Saktong-sakto yung microphone. Tapos yung speaker. Hindi naman siya nakakaabala sa tenga. Wala namang pagbabago dito sa gilid natin. Medyo kumapa lang ng konti yung pakiramdam natin dito sa kaliwa. Kasi nandito halos yung ano niya. Nandyan halos yung unit niya or yung mga wire. Pero okay na rin. Yung microphone natin dito saktong-sakto lang. Mamaya i-on natin to. Tapos testingin na natin i-pair mamaya. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung helmet na intercom ready, ito yung itsura niya. Ganyan, meron na siyang slot dyan para sa speaker. Left and right, meron na yung slot. Ayan, ganyan. Yan yung mga helmet na intercom ready. Kagaya nitong Spider na to. Spider na Spike 2. Ayan, for example lang. Hindi ko na siguro bibidyoan yung installation natin ng intercom natin dito kasi halos same lang naman siya. Halos same lang naman siya kung paano natin in-install tong T-Max S Pro natin dito sa passenger helmet natin. Ayan. Ang kaibahan lang nito, hindi tayo gagamit ng ganitong mic. Gagamit tayo nung standard microphone. Yung naka-velcro tapos nakadikit dito sa may chin mount. Nakadikit dito sa may bandang chin side. Okay na yung installation natin. Madali na lang mag-install nito kasi nakita nyo na kanina kung paano natin in-install yung para dito sa passenger natin. So yan lang. Kita-kita tayo sa review natin dito sa R3 natin. Tatapusin ko na i-install to para makapagpahinga na tayo.